Hindi naman ako nagmamalinis, no? Hindi ako nagmamagaling. Pero sensitive tong tanong ko, no? Baka maka-apekto sa negosyo mo. yung bahay namin, pare, 4 na haligi lang. Walang dingding, walang bintana, walang pinto. Literal, parang waiting shed. Yung hapunan namin, talbos ng kamote. Simply because wala kaming bigas. Tayo naman na magpapadala sa ibang bansa. With the help of our friends naman, yung mga supporters natin. So, I think kaya yan. Kaya yan. Ang dami na rin magagaling na breeders, saka ang gaganda na rin ng isda dito sa Pinas. Sobra. And also, kudos sa mga breeder natin. Sobrang dedicated talaga sila sa trabaho nila. Hindi niyo tinitigilan kahit bumabagsak minsan yung market, bumababa yung bentahan, di ba? Hindi kayo tumigil kasi ganyan naman talaga sa fish industry, no? Sa ornamental, bumababa taas din. Eh, no? Yun yung sinasabi kong pumapasok yung tinatawag natin na passion o yung pagmamahal. Yeah. Na kahit na hindi maibenta yan, nabibreed ko, na nagagandahan ako, nawawala yung stress ko. That's it. Ganun simple, pare. So, boss man, syempre, ito na naman ang yung taga-tanong. Syempre, sa mga gusto mag-import, ano? Syempre nga naman, maglalabas ka ng pera. Syempre, may survival rate yan. Kasi, from Thailand or ibang bansa man, dadali nila yan dun sa kapartner mo. Tapos, ilang oras yan, boss man, bago makarating dito sa Pilipinas? Usually, ang loading kasi niyan, for instance, ang lipad, alas 3, ganyan, 5 hours before the flight, loading na yan. Ganun yung procedure. Pero, before that, syempre, may collection pa on that day. Kukolektahin yung isda, i-repack if needed, i-re-oxygen, di ba? Tapos, ibabiyahe, ita-transport, then, ipipila sa customs, iloload sa aeroplano, maghihintay ng lipad ng aeroplano, then that's the time na darating sa Pilipinas, schedule ng aeroplano. So most probably mga 24 hours yan. So guys, kasi sa mga hindi pa nag-i-import or gusto mag-import, napaka-importante ng transshipper kasi sila yung hawak ng isda nyo eh. So technically, sila may hawak ng buhay ng isda nyo hanggang makarating sa inyo. So, boss man, medyo sensitive tong tanong ko, no? Baka maka-apekto sa negosyo mo. Ilang percent yung usually na namamatay or buhay sa transshipping ng VATS or Band Aquatics? Okay, I'll be honest, no? Para naman din sa transparency ng tanong mo, no? Hindi po pwedeng wala. Laging meron. Kasi nagdidepende yan lahat kung kondisyon ba yung isda umalis or syempre, stress ba yung isda sa biyahe. Ganyan, di ba? And also yung delay, lagi may factor yan eh. So, minsan nakakatsamba tayo ng zero casualties, zero mortality. Pero very seldom lang yun. Pero hindi talaga siya po pwedeng wala. Ang kagandahan lang yan, since we are professional na masasabi, we are well-educated sa pagpapak ng mga isda. Siyempre, well experienced. Kasi doon yung kami binabayaran eh. Kaya nga services eh, yun yung binabayaran nyo sa amin eh. So, fortunately, dahil dyan, very minimal lang. So, halimbawa, siguro, sa isang shipments, mamamatayan kami ng mga 2 isda. Isang isda. No, sa ilang libong isda na yun. Yes, yun. Sa ilang libong isda. Sobrang not bad, guys. Kasi minsan talaga, may mga seller na pasaway na kahit hindi kondisyon yung isda, ipapadala sa'yo kasi bayad nyo na yun eh. Mostly yan ha. Hindi ba? Naman transparent din sa mga kliyente ko. Mostly yan kasi hindi naman, may mga times din naman na marami. Kapag hindi nga nagkaroon ng magandang pagka-quarantine yung mga seller nila sa bansa, mga may sakit na pinadadala pa or mahina talaga, unconditioned, pinadadala pa. So talagang minsan isang buong bag, 6 na piraso, patay lahat yun. Di maiwasan yun, hindi naman ako nagmamalinis, no? Hindi ako nagmamagaling. Pero most likely, kung kondisyon na alis doon, and wala naman magiging problema, nare-reach din naman natin yung 100% zero mortality. Nasa transshipper at lalong-lalo nasa seller din talaga. So sa mga nagbabalak mag-export, aralin yung maigi kung paano nga ba yung pagka-quarantine ng isda bago nyo rin ipadala kila Boss Ban. Yes, so sa mga import naman, nagbe-base din yan actually dun sa kung paano yung procedure na ginagawa namin. Sa import to for example, from Thailand. So naririnig naman, alam naman ng mga, for sure, may mga manonood din dito ng mga dati pang nag-i-import through Van Aquatics, no? Alam naman nila yung procedure pagdating doon sa sa Thailand, sa facilities, nire-re-oxygen, nire-rebag,
Nire-water change just to be sure na fresh yung water. Pag alis doon. So, kasi yung ibang mga seller sa ibang bansa, ang aga nilang dinadala. So, pag ganun ginagawa ng seller na binilan nyo, mas malaki yung chance na di umabot yung isda nyo dito. So, sila Boss Van pala, chinecheck pala nila ulit doon. No? Oo, lalo na kapag hindi na pa-stop feeding, hindi na quarantine ng maayos. Sa facilities pa lang, nagdudumi na yung tubig, naka-cloudy na yung water, nag-spike na yung ammonia. So, we have to change the water. And also, the oxygen as well, syempre. Package yun eh. So, yun yung isa sa mga procedure namin para sigurado namin na malaki yung chances na dumating yung isda nyo dito na buhay. Kasi actually, sinasabi ng iba, kayo gusto nyo yan, wala kayong pakialam kasi isda naman namin yan. No? Pero hindi nila alam, ayaw namin ng ganun, ayaw namin ng namamatayan, ayaw namin ng marami kaming casualties, may mga DOA kami. Kasi yung mga nagpapatransship na sa amin, hindi lang naman sila mostly hobbies, mostly dyan mga seller, mga nagbi-business, buy and sell, reseller. So sila, upon arrival ng mga isda nila rito, dapat buhay. For them to be able to have profit. Kasi pag namatayan sila ng isda, dagdag na yun sa costing nila, ng overhead nila. So, once na ganun lagi ang nangyayari, namamatayan sila, nalulugi sila, matitigil sila. Siyempre, chain reaction na yan. Pag tumigil sila, mawawala kami ng kliyente. Saka hindi lang yun, Boss Van, dagdag ko dyan. Pag ganyang namamatayan ka, tapos syempre hihingi ka ng refund sa seller, may mga seller na mabait na nagre-refund. Yes, of course. Kaso, ang problema sa ganun, hindi ka na makakaulit. Saka, and at the same time, buong Pilipinas yun. Ay, mga Pinoy, ganyan yan. Tinitipid nila yung tubig, mamamatayan, tas sa atin niya, so wag niyong entertain yung mga Pinoy. Hindi rin healthy, no? So, damay din yung damay ka din doon, damay lahat. Domino effect talaga, negative meron talaga siyang meron ding epekto, no, sa sistema. Kaya nga, as much as possible, sabi ko sa mga client ko, let our team do the work. Kasi yun yung binayaran nyo sa amin. Yun yung namin, expertise namin eh. Di ba, na kailangan namin ipakto ng ganito para makarating sa inyo ng buhay. Di ba? Kasi sa tutustusin lang, we have some experience din sa ibang mga kliyente, no, na hindi pa nakakaintindi before. Na kapag tinipid nila yung tubig, 5 yung isda na nandun. Pag namatayan niya ng isang isda dahil natipid yung tubig, madali nag-ammonia spike dahil konti lang yung tubig, marami yung dumudumi, madadama yung 4. For example, ang isda mo worth 1,000 pesos na lang. Sa 5 yon, 5,000. Ang shipping fee na idadagdag mo lang, supposedly, dagdagan mo lang ng konting tubig pa, which is 650 pesos sa 1 kilo, nabuhay mo yung 5. Healthy? Healthy, dumating, walang problema. Anong mura? Yung nakatipid ka ng 650 o namatayan ka ng 5,000 pesos? Sa hindi lang yun. Diba? Mag-aantay ka na naman ng next shipping bago ka makapagbenta. Of course, so, hindi lang pera yung nawala sa inyo doon, guys. Tama, oras. Yun ang pinakamahalaga doon, yung oras, guys. Siguro, nasa isip din to ng mga nanonood, no? May, ano ba mga limit dyan? Lahat ba? Pwede bang ipadala? Mga isda? Yan, pare. Diba? Yan, medyo maraming mga kaibigan natin, maraming mga hobbies na hindi nakakaalam, no? So, para sa kaalaman ng lahat, no? Sa sobrang dami nating isda sa Pilipinas. Sobrang daming isda, di ba? Sa Pilipinas, sa buong mundo. Hindi ko alam kung gaano karami, pero 90% ng isda sa buong mundo hindi po pwedeng ipasok sa Pilipinas.